Ito ang sabi ng Bible, tayo ay maging mapagmatsyag. Kailangan makilala at ma-recognize po natin kung ano at sino yung mga manlilinlang at pwede tayong malinlang sa tulong ng banal na Espiritu. Ngunit pinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo at dahil dito, alam nyo ang buong katotohanan. Awareness of spiritual deception. Kung alam nyo yung about sa mga huling panahon at huling kaganapan ng mundo bago ang wakas, merong tao na magro-rule po nito. At yun yung tinatawag na Antichrist or Antikristo na nakalagay sa Biblia. Ito yung propesiya pagdating po sa mga huling panahon bago yung wakas. Medyo sensitibo ang bidyong ito sapagkat magkakaroon tayo ng mga teorya kung anong uri ng tao ang lalabas na Antikristo sa huling panahon. Wala tayong tinutumbok at wala tayong kinakalaban na personalidad, ito'y teorya lamang. Ito ay base doon sa kapangyarihan na meron siya nakalagay sa Biblia. Titingnan natin kung sino ang Antikristo at kung ano ang kanyang mga characteristics. Theory about Antichrist. Ang Antichrist ay against sa Panginoon, kumakalaban sa Panginoong Hesus at hindi nananampalataya at marami siyang dadayain sa mga panahong ito at sa mga panahong darating. The Antichrist is the man who will rule before the end times. Kung mahilig po kayo mag-aral patungkol po sa mga huling panahon bago ang wakas, mababasa at mapapakinggan nyo at malalaman nyo na merong Antikristo. Yung tinatawag na Mr. 666 siya sapagkat siya yung mangunguna sa pagtatatak ng tatak ng halimaw. 1 John chapter 2 verse 18, mga anak, malapit na ang mga huling araw at tulad ng narinig ninyo, malapit na ang pagdating ng Antikristo. Ngayon pa lang ay marami ng Antikristo, kaya alam nating malapit na ang mga huling araw. Noon pa lang andyan na ang espiritu ng Antikristo, ngunit meron po talaga na darating na Antikristo na mangunguna bago po ang wakas. Yun yung sinasabi ng 1 John chapter 2 verse 18. Meron talagang magro-rule isang tao sa buong mundo at siya yung mangunguna sa one world religion, one world government, one world currency during the tribulation. Yung tribulation, 7 years yan. May nilabas ako na vlog, pwede nyo pong panoorin yung 7 seals, 7 bowls, and 7 trumpets at yung buong kabuuan po ng 7 years of tribulation. Tingnan nyo po at silipin, matuto at ma-inspire. Meron tinatawag na rapture at hatiang paniniwala ng mga mananampalataya. 3 bahagi po yon. Yung pre-tribulation, bago yung tribulation, rapture po muna. At meron tinatawag na mid-tribulation. Sa kalagitnaan ng tribulation, darating ang Panginoon na tinatawag na rapture. Pagdating po sa post-tribulation, mararanasan muna raw yung tribulation bago yung rapture. So naglabas po ako ng pag-aaral na yan. Pwede nyo po silipin at pwede po nating pag-aralan. Majority of the Christians naniniwala sa pre-tribulation na magra-rapture muna bago po yung 7 years of tribulation. Isa rin po sa tawag sa Antikristo ay yung suwail na lalapastangan sa pangalan ng Diyos. Siya din yung mangunguna kasi sa paglapastangan at agawin niya ay pagsamba sa Panginoon. At halimaw din ang tawag sa Antikristo na nakalimbag sa Revelation. Symbolical po ito sapagkat yung gagawin niya ay sobrang tindi at sobrang sama na ikapapahamak ng kaluluwa ng bawat madideceive niya at mga taong madadaya niya. Revelation chapter 13 verse 1, pagkatapos may nakita akong halimaw na umahon sa dagat. 7 ang ulo nito at 10 ang sungay. Bawat sungay nito ay may korona at sa bawat ulo naman ay may nakasulat na pangalang lumalapastangan sa Diyos. Yung halimaw na nagsisimbolo sa napakatindi at napakasama na gagawin po niya sa harapan ng Diyos. Yung korona ay sumisimbolo sa paghahari sa buong mundo. Symbolical po yan. Hindi magpapakita ang Antikristo na nakakatakot. Yung tinutukoy po dyan, marami po siyang madadaya at kakilakilabot yung mangyayari po doon sa madideceive niya. Sapagkat mapapahamak nga po yung kaluluwa ng mga taong madadaya niya. 2 Thessalonians chapter 2 verse 4, kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at tinuturing na Diyos ng mga tao at itataas ang sarili sa lahat ng mga tao. Uupo siya sa loob ng templo ng Diyos at itatanghal ang sarili bilang Diyos. Sa pagro-rule din ng Antikristo may gaganapan yung third temple. Kaya kung may naririnig na kayo na rebuilding of the third temple, malapit na po ang tribulation. Ibig sabihin malapit na ang rapture at ang pagdating ng Panginoong Hesus. Dahil sa tribulation, uupo sa templo ng Diyos yung Antikristo na lalapastangan at magpapanggap na siya ang Diyos at marami po ang sasamba sa kanya. Pamamahalaan niya ang buong mundo, madadaya niya ang mga tao at maaagaw niya ang pagsamba sa Diyos at ang mga tao ay sasamba sa kanya. Sa anong kaparaanan niya mapapasunod ang buong mundo? Ano ang katangian ng Antikristo?
Pwede nating isipin na Antikristo ay napakayaman, billionaire, sobrang maimpluwensya dahil sa kayamanan. Alam natin na kapag may pera ka at mayaman ka, maimpluwensya kang tao. Lalapit sa iyo ang media, lalapit sa iyo yung mga tao. Ano mang sabihin mo, papakinggan nila. Let's be honest, na kapag sobrang yaman ng tao, napakarami pong nakadikit na tao rin sa kanya. Napaka-interesado ng kanyang buhay. Ano man ang sabihin niya, papakinggan. Ano mang ipagawa niya, pwedeng sundin. Pag napakaraming pera ng isang leader, ano mang opinion niya, ay pwedeng maka-brainwash sa tao. Sa dami ng pera, ay makukontrol din niya ang media. Pwede niya mapasunod ito at manipulate kahit ang mga religious leader at political leader. Kung magiging honest tayo, alam natin na kapag may pera ang isang tao, nire-respeto, ginagalang. Kaya niya mag-manipulate kung gagawin niya sa masama yung kayamanan niya. Pwedeng hawakan niya yung mga religious leader, ganun din yung mga political leader. Base doon sa Biblia na walang makakatumbas doon sa Antikristo at walang makakalaban sa kanya. Kaya pwedeng maimpluwensya at mayaman yung Antikristo. Revelation chapter 13 verse 4, sinamba nila ang dragon dahil siya ang nagbigay ng kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw at sinabi, wala nang makakatulad sa halimaw, walang makakalaban sa kanya. Yung dragon ay sumisimbolo sa false prophet. Yung halimaw ay sumisimbolo sa Antikristo. At sinamba sila ng tao dahil sa ginawa nila na kamangha-mangha, kaya na-deceive yung maraming tao sa panahon ng tribulation. Again, ang lahat ng ito ay teorya lamang, base lang doon sa characteristics na nakita natin sa Bible at pwedeng makita sa tribulation. Pa-high-tech na po ng pa-high-tech ang mga ginagamit nating electronic devices, mga gadgets, mga smartphones. At pwede rin po kung napakayaman ng Antikristo ay magamit niya yung economic policy para sa mark of the beast, sa tatakan. Kung napakayaman ng Antikristo, magiging matindi rin yung karisma niya, yung pagiging media figure niya, yung influence niya sa society ay magiging malawak. Pwede rin siyang maging motivational speaker na marami kasi siyang madadaya. Tingnan nyo mga kapatid kung saan nakakatch yung mga tao. Doon sa mga mayayaman na tao. Paano sila nag-succeed? Paano sila yumaman, naging successful financially? Kaya nagte-trend sila kahit sa television at social media. May mga kilala na tayo na sobrang yayaman sa panahon natin at napakalakas ng impluwensya. Hindi ibig sabihin nito na sila ay tinutukoy natin. Wala ring direktang tinutukoy ang Biblia na sila yung Antikristo. Pero ito'y teorya lamang at pwede nating tingnan kung sino yung Antikristo na uusbong sa huling panahon at sa panahon ng tribulation. 2 Thessalonians chapter 2 verse 10, gagamitin niya ang lahat ng uri ng pandaraya sa mga taong mapapahamak. Mapapahamak sila dahil ayaw nilang pahalagahan ng katotohanang makakapagligtas sana sa kanila. Pwede rin nating isipin na political leader ang Antikristo. Napakagaling sa strategical pagdating po sa pagsakop, pagsasalita, matindi rin po yung karisma. Interesado yung mga tao sa buhay nila. Kaya ganito rin pwede na Antikristo sa huling panahon. Lalapit ang mga tao sa kanya at pwede siyang sundin. Pwedeng meron siyang persuasive ability na effective talaga at makukonvince niya ang tao at ang gobyerno dahil sa kanyang pagko-conquer at kanyang military conquest. Dahil kung pasusunurin mo ang buong mundo sa iyo, meron kang authority, power, at meron kang mga rules na sobrang effective at makukuha mo yung tao, makukuha mo yung tiwala nila. Hindi pwedeng hindi gawin ng mga tao yung gagawin niyang batas. At ang mark of the beast ay magiging mandatory sa tribulation dahil ito ay cashless society na. At kung sino man ang hindi magpatatak, merong punishment na gagawin ng Antikristo sa mga hindi magpapatatak. Revelation chapter 13 verse 16 hanggang 17. Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya, nang magpatatak sa kanyang kamay o sa noo. At ang sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magbenta. Ito lamang ay teorya at walang tinutukoy ang Biblia patungkol sa Antikristo kung siya nga ba ay political leader. Base lang to doon sa kapangyarihan na binasa natin sa Bible. Pwede nating isipin na ang Antikristo ay religious leader dahil sa rapture kinuha na ang mga nangangaral ng salita ng Diyos at opportunity para sa Antikristo na maghayag ng salita ng Diyos, ngunit ito ay kapahamakan sapagkat aagawin niya ang pagsamba sa Diyos na nakalagay sa Biblia. Sa panahon ng tribulation, dadayain niya ang tao
at pipilitin niyang ipasamba sa kanya. Pinag-aaralan natin sa Revelation, merong lilitaw na puting kabayo na sumisimbolo sa Antikristo dahil magpapakahayag siya dito na kunwari siya yung magsasabi ng kaligtasan. Yan yung pagpapanggap niya na siya ang Panginoon dahil nga gusto niyang bigyan ng pag-asa yung mga naiwan sa rapture. Ngunit ikapapahamak ito dahil ang gagawin niya ang pag-agaw sa pagsamba sa Diyos. Gusto niya yung pagsamba sa Diyos ay mapunta sa kanya. Yon ang simbolismo ng puting kabayo na mayroong korona at pana, na mag-rule siya sa buong mundo at dadayain niya ang maraming tao. Sa pandaraya niyang iyon, pwede siya magpakita at magpanggap na siya po ay religious leader. Magkakaroon din kasi ng great apostasy, pagtalikod sa pananampalataya ng mga tao sa Diyos. Kaya ang gagawin nila, pupunta sila at lalapit sila sa Antikristo na hindi nila namamalayan na ikapapahamak nila. Revelation chapter 13 verse 3, nakita ko ang isa sa mga ulo ng halimaw ay parang pinatay, ngunit gumaling na ang matinding sugat nito. Kaya humanga sa halimaw ang mga tao sa buong mundo at naging tagasunod sila nito. Doon natin makikita na gagawa ng kababalaghan at himala ang Antikristo sa tribulation. Biruin nyo yung patay, binuhay nila. Alam natin mga kapatid na ang tao gustong gusto ang mga kaganapan pangyayaring ito. Yun rin yung isang opportunity ng Antikristo para agawin at malinlang ang tao sa panahon ng tribulation. Kaya pwede po na maging religious leader ang Antikristo. Ngunit ito ay walang direktang sinasabi ang Biblia. Ito ay nakabase lang doon sa kapangyarihan, kakayahan na nakikita natin at nabasa po natin. Sa dami ng mga religious people sa buong mundo na naniniwala at nag-aakala na sa mga ninuno at sa mga tradisyon, sa mga pamahiin, sa mga extraterrestrial at sa mga ibang planeta na pupunta sa atin na ay akalain nilang makakapagligtas sana sa kanila, ngunit hindi. Ito ay pandaraya lang din ng Antikristo. Sa dami ng kasinungalingang ini-inject ng kaaway sa buong mundo at sa mga tao na ipapawalang kapangyarihan niya ang existence ng Panginoon, ngunit ang katotohanan ay hindi mawawala sapagkat si Jesus ang daan ng katotohanan at ang buhay. Ang Antikristo ay hindi lang lalaban sa Diyos at sangkalangitan, kundi aagawin niya ang pagsamba sa Diyos sapagkat siya ay kampon ni Satanas. Revelation chapter 13 verse 4, sinamba nila ang dragon dahil siya ang nagbigay ng kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw at sinabi, wala nang makakatulad sa halimaw, walang makakalaban sa kanya. Ito ang purpose ng video kung bakit sinashare ko sa iyo ito kapatid, na Antikristo ay umiiral na sa panahon natin. Kahit sa panahon pa lang ng mga unang tao sa Eden, nandyan na ang pandaraya ni Satanas. Nandun na din ang pagtukso ni Satanas sa Panginoong Hesus. At alam mo kung ano ang common denominator? Yung agawin ang tao para mawala sa Diyos. Yan din kasi ang plano ng Antikristo sa huling panahon. Agawin ang tao sa Diyos at mapahamak. Ito ang realidad ng buhay na hindi napapansin ng karamihan, na unti-unting inaagaw ng kaaway ang atensyon mo upang mapalayo ka sa Diyos. Hindi ka makapagbasa ng Bible, hindi ka pa makapag-meditate, hindi ka makapanalangin, hindi ka maka-attend ng church. Ano ang gagawin niya? At ano ang pandadaya niya? Magpapakita siya ng mga magagandang bagay upang ilayo ka sa Panginoon at hindi mo magawa yung kalooban ng Diyos. Satan offered Jesus good things, and the return is to worship Satan. Ang demonyo, ginagamit siya ang napakaraming magandang bagay at mabuti sa ating paningin upang mapalayo tayo sa Diyos. At ang return nito sa Matthew chapter 4, to worship Him. Agawin tayo sa pagsamba natin sa Panginoon. Ngunit ang pinanlaban ng Panginoong Hesus para lumaya sa Kanya, ang manunukso, ang salita din ng Panginoon. Matthew chapter 4 verse 8. Pagkatapos, dinala pa siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo at ang kayamanan at ang kadakilaan ng mga ito. At sinabi ng dyablo kay Jesus, ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo kung luluhod ka at sasamba sa akin. Pero sinagot siya ni Jesus, lumayas ka, Satanas, sinasabi sa kautusan, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Kapatid, nais ko ipaalam sa iyo na pinapaabot sa atin ng Panginoon na tayo ay sobrang mahal ng Diyos.
dapat alam natin at kilala natin kung sino yung kaaway. Sa huling oras at panahon na sinasabi ng Biblia, maging mapagmatsyag tayo at makilala natin kung sino ang kaaway at kung sino ang dapat iwasan. Munting mga anak, ito na ang huling oras. Gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo, kahit ngayon ay marami ng Antikristo, kaya nalalaman natin na ito na ang huling oras. Two major subject ang sinabi ng 1 John. Perilous hour or yung last hour at yung Antichrist. Sa last days, andyan po yung Antichrist. Kaya maging aware po tayo doon sa deception na gagawin ng Antichrist. Kasi kahit sa panahon natin, meron na pong nagpapakilala na sila ay against sa Panginoong Hesus. Maging kontento po tayo doon sa pananampalatayang tinanggap natin sa Panginoong Hesus. Kasi marami ang humahanap at nag-aaral kaya napapahamak. Naliligaw po ng mga turo ng samot-saring aral na hindi po biblikal at hindi galing sa Panginoon. Tinatanggap ang Ama pero tinatanggi si Jesus. Ito mismo yung babala ng Bible para sa atin, na mag-ingat po tayo sa ganitong aral kasi lilitaw ang mga aral na tinatanggap ang Ama pero hindi tinatanggap ang anak. Kasi maliwanag na sinasabi ng Biblia, sino man ang tumatanggi sa anak ay hindi rin niya nakikilala at wala sa kanya ang Ama. Ang hindi kumikilala sa anak ay hindi rin kumikilala sa Ama. Ang kumikilala sa anak ay kumikilala rin sa Ama. Maraming nagtatalo, maraming nagdedebate, nag-aaway, na tinatanggap nila ang Ama pero hindi nila tinatanggap ang anak. Na sino man ang tumatanggi at hindi kumikilala sa anak ay hindi rin nakakakilala sa Ama. Kung nakikilala natin ang anak, makikilala natin ang Ama. Pero kung ang Ama nakikilala natin at tinatanggi natin ang anak, ang Panginoong Hesus, ito po ay spiritual deception. Ang banal na espiritu po ang magtuturo sa atin because Holy Spirit is the great teacher. Siya ang nangungusap po sa atin at tinuturo mismo ng salita rin ng Diyos na kung sino ang tumatanggap sa anak ay kumikilala sa Ama. Tayo po ay nasa huling araw na at ito yung sinasabi ng 1 John chapter 2. Sa huling araw, lalabas ang napakaraming aral na makakapagligaw sa atin. Pero ito ang sinasabi ng Bible po sa atin. Lalabanan natin ito sa pamamagitan ng pananatili, ng pananampalataya sa Panginoong Hesus, sa pagtuturo ng banal na Espiritu na kung sino man ang kumikilala sa anak at tumatanggap sa Diyos Anak ay nakakakilala at tumatanggap sa Diyos Ama. Hindi rin natin dapat itakwil ang pagka-Diyos ng Diyos Espiritu Santo dahil marami ang tumatanggi sa kapangyarihan at manifestation ng Holy Spirit. Pero ang sabi ng Bible, sa pagtanggap natin sa banal na Espiritu, siya ang magtuturo sa atin sa tamang aral. Ngunit pinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo at dahil dito, alam na nyo ang buong katotohanan. Pakaingatan nyo sa inyong puso ang narinig nyo sa simula pa. Kung gagawin nyo ito, mananatili kayo sa anak at sa Ama. Manatili tayo sa pananampalataya natin sa Diyos. Isinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. Gayunpaman, ang Espiritong pinagkaloob ng Kristo sa inyo at habang ang Espiritu ay nananatili sa inyo, hindi nyo kailangan turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo at walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Binibigyan tayo ng heads up ng salita na kailangan manatili tayo kay Kristo. Pananatili kay Kristo ang makakapagbigay sa atin ng tiyak na kaligtasan po. Kilala mo ba ang Antikristo? Sino nga ba ang Antikristo at sino ang halimaw na sinasabi ng Biblia? Ang Antikristo ay against sa Panginoon. The word anti is against, kontra sa Panginoong Hesus. Siya po ay may pagkademonyo, kampon po siya ni Satanas, at lalabas at magpapakilala ang Antikristo bilang siya ang Kristo. Marami siyang malilinlang at marami po siyang mapapahamak na tao. Magpapanggap siya na siya ang tagapagligtas, marami siyang ipapakitang kababalaghan, himala, kung bakit marami rin siyang madadaya at maraming mapapahamak na tao
pag siya po ay nagpakilala at siya'y lumitaw na dito sa mundo. Dadayain ng Antikristo ang mga mananampalataya. Ganoon din ang bansang Israel. Marami siyang ipapakita na kababalaghan upang maraming madaya na mananampalataya ng Panginoong Hesus. Kung mahilig po kayo mag-aaral patungkol kung sino ang Antikristo na lalabas sa huling panahon o magpapakilala na siya po ay against sa Panginoong Hesus, marami po kayong mapapakinggan at mababasa, maririnig po sa social media na sinasabi ng maraming tao na ang bansang Amerika, ang mga president po dito, sila ay tinatawag na Antikristo o sila ay kinikilalang Antikristo dahil sila ay very powerful nation. May impluwensya din po ang bansang USA. Ganun din po mga kapatid, inahalin tulad ang USA sa panahon ng Babylonia. Kasi nagkaroon ng vision na Antikristo o lilitaw ay ang bansang Babylonia. Yun ang maghahari. So sa panahon po natin, ang makapangyarihang bansa ay USA or yung Amerika. Yun po ay speculation lamang. Ganun din sinasabi ng maraming tao, ang mga Pope ay Antichrist. Kasi nagkaroon po mga kapatid ng pag-aaral patungkol sa mga Pope na ang 666 o ang tatak ng halimaw ay nakakabit po sa pangalan ng Pope o dun po sa mga root ng Pope. Ganon din po mga kapatid, speculation din ng maraming tao sa panahon ng Emperor Nero na nakakabit po ang 666 o ang tatak pa rin ng halimaw sa mga emperador po sa panahon ni Nero. Ganon din po mga kapatid si Adolf Hitler. Marami nagsasabi na siya ang Antikristo sa panahon nila. Sa aking pananaw, tingnan natin mga kapatid kung ano ang sinasabi ng Biblia, kung sino ang Antikristo at ano ang gawin niya at kung ano ang karakter ng Antikristo. Meron sinasabi ang Biblia na 7 years of tribulation at yung 3.5 years na magaganap ay magpapakilala ang Antikristo na siya po ay magbibigay ng kapayapaan. Siya po ay magpapakilala na siya ay mabuti at hindi pa siya magpapakilala dito na siya po ay Yusuail. Dito po magpapakilala siya at magpapanggap siya na siya ay magbibigay ng kapayapaan. Kasi nakita sa vision ni Daniel, merong isang hari o merong isang bansa na mag-rule po sa buong mundo. At yun yung Antikristo. Daniel chapter 9 verse 27. Ang haring iyon ay gagawa ng matibay na kasunduan sa napakaraming tao sa loob ng 7 taon. Pero pagkatapos ng 3 taon at kalahati, patitigilin niya ang mga paghahandog at ilalagay niya ang kasuklam-suklam na bagay na magiging dahilan ng pagpapabaya sa templo. Mananatili ito roon hanggang sa dumating ang katapusan ng hari na itinakda ng Diyos. At tatagal po ito mga kapatid ng 7 years. At yung 7 years ay nahahati sa dalawa. 3.5 years ng kapayapaan at 3.5 years na magpapakilala ang Antikristo, ang Suwail o ang lalapastangan sa pangalan ng Diyos. 2 Thessalonians 2 verse 9 hanggang 10. Ihahayag ang taong masama na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng nakakalinlang na himala, kababalaghan at kamanghamanghang bagay. Gagamitin niya ang lahat ng uri ng pandaraya sa mga taong mapapahamak. Mapapahamak sila dahil ayaw nilang pahalagahan ang katotohanang makakapagligtas sana sa kanila. Gaya na sinabi ko kanina mga kapatid, magpapakilala ang Antikristo na hindi siya yung Suwail. Magpapakilala muna siya na siya ay magbibigay ng kapayapaan. 3.5 years po yon mga kapatid. At magpapakilala siya at magpapakita siya na nakalagay sa Revelation chapter 6 verse 2. Nang tumingin ako, nakita ko ang isang puting kabayo. Ang nakasakay sa kabayo ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at umalis siya upang lumusob at magtagumpay sa pakikidigma. Pinakita kay Juan ang pagpaparito ng Antikristo sa huling panahon na siya ay nakasakay sa puting kabayo. Ang puting kabayo ay nagre-represent o nagpapakita ng kapayapaan. Simbolo po ito ng peace. Gagayahin niya si Kristo kaya marami siyang madadaya. At ang Antikristo na magpapakilala itong hindi manggagaling sa lipi ng Israel. Ito po ay hintil. Revelation chapter 13 verse 1, pagkatapos may nakita akong halimaw na umahon sa dagat, 7 ang ulo nito at 10 sungay. Bawat sungay nito ay may korona at sa bawat ulo naman ay may nakasulat na pangalang lumalapastangan sa Diyos. Ang dagat po sa nabasa natin ay nagre-represent sa gentle nation. Ang 10 sungay ay nagre-represent sa 10 nasyon o 10 bansa. At ang sungay po ay nagre-represent sa power o kapangyarihan na mag-rule po sa buong mundo. Pagkatapos po ng 3.5 years na pagpapakilala at pagpapanggap na siya ay nagbibigay ng kapayapaan, marami siyang madadaya, lalabas na po ang tunay na kulay ng Antikristo o ng halimaw. Siya po ay magpapakilala na lalapastangan
sa pangalan ng Diyos. Lalabas na po at uupo na po ang Antikristo dito at ipapakilala na niya ang sarili niya. Revelation chapter 13 verse 5, hinayaan ng Diyos na magsalita ang halimaw ng kalapastanganan laban sa kanya at maghari sa loob ng 42 buwan. Hindi lang basta lalapastangan sa pangalan ng Diyos, kundi lalaban sa Diyos, lalabanan at lalapastanganin ang trono ng Diyos, kakalabanin ng Panginoon. Ito ang gagawin ng Antikristo sa loob ng 42 buwan. At ang katapos ng 42 buwan ay 3.5 years. Revelation chapter 13 verse 6, nagsalita siya ng kalapastanganan laban sa Diyos, laban sa pangalan ng Diyos, sa kanyang tahanan at sa lahat ng nakatira sa langit. Ito din ang gagawin ng Antikristo. Pupuksain niya ang mga mananampalataya at maghahari siya sa lahat ng tao, lahi, wika at bansa. Revelation chapter 13 verse 7, hinayaan din ang halimaw na makipaglaban at talunin ang mga pinabanal. Binigyan din siya ng kapangyarihang maghari sa lahat ng tao sa mundo, anumang angkan, lahi, wika at bansa. Sasambahin din ng Antikristo ng mga tao. Maraming tao ang sasamba sa Antikristo at ang mga taong ito ay hindi binigyan ng buhay na walang hanggan. Hindi rin nakalista ang mga taong sasamba sa Antikristo sa aklat ng buhay. At ang may hawak ng aklat ng buhay walang iba kundi ang kordero ng Diyos, ang Panginoong Jesus. Verse 8, sasambahin siya ng lahat ng tao sa mundo ng mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan bago pa man likhain ng mundo. Ang mga pangalan nila ay hindi nakasulat sa aklat na ito na hawak ng tupang pinatay. Ito ang gagampanan ng Antikristo at ito ang Antikristo o yung halimaw na sinasabi ng Biblia. Magpapakilala po siya mga kapatid. Saka natin malalaman kung sino ang Antikristo. Do you heard about the rebuilding the third temple? Once you've heard that, napakalapit na natin sa pag-rule ng Antichrist. Dahil sa pag-rule ng Antichrist, hindi magugustuhan ng tao ang mangyayari po. Dito magkakaroon ng one world government, one world currency, at one world religion. Dito rin magaganap ang mark of the beast na sasambahin ng Antikristo. Once na meron kang tatak ng 666, ikaw po ay hindi na maliligtas. Mapapahamak na ang kaluluwa mo. Sa Great Tribulation, sa paghahari rin ng Antikristo, dito ibubuhos ng Diyos ang kanyang galit sa pag-upo ng lalapastangan sa pangalan ng Diyos. Papakita na ng Panginoon ang kanyang puot dahil sukdulan na ang ginawa ng buong mundo. Dilubyo po ang mangyayari mga kapatid, at sa paghahari ng Antikristo, siya ang mangunguna na lalapastanganin ng pangalan ng Diyos at aagawin niya ang pagsamba sa Panginoon na marami siyang madideceive at madadaya. Panahon po natin hindi pa nagagawa ang third temple, pero asahan natin na ito'y makikita natin ng literal. Hindi po simbolismo lamang, sapagkat merong gagampanan ng third temple sa tribulation, sa pagluklok at paghahari at pagro-rule ng Antikristo sa buong mundo. Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at tinuturing ng Diyos ng mga tao. Itataas ang sarili sa lahat ng mga ito. Uupo siya sa loob ng templo ng Diyos at itatanghal ang sarili bilang Diyos. Napakalapit na po natin sa rebuilding ng third temple. Kung narinig nyo na yung balita sa red heifer o yung pulang baka na inahanda at ino-offer sa preparation ng third temple, meron na po mga kapatid. Kung nabalitaan nyo na po mga kapatid yung preparation for building the third temple, yung Passover sacrifice, yung 100 people na lalaki na nagmula po mismo sa dugo at lahi ni Aaron, yung mga unang matataas na saserdote, yung meron na pong mga kasuotang pangpari na nakalagay mismo sa Bible, mga kagamitang espesyal na inahanda sa templo. Nakaredy na rin po mga kapatid yung mga seremonya at yung mga gagamitin na espesyal na pilak na trompeta sa third temple. Tumugtog din ng awiting galing sa Book of Psalm na naganap na seremonya sa panalangin binubuo ng mga kantang halel habang hinahanda ang Passover sacrifice. Mga kapatid, nakita ko na marami pang hindi nakakaalam patungkol po dito. Kaya ginawa ko ang video na to upang iparating sa inyo na ganito po ang nagaganap at nire-ready na po ang third temple sa panahon po natin. Dahil kung nire-ready na ang third temple, malapit na po ang pag-rule
ng Antikristo. Pero bago po dumating yung mga kapatid, darating muna ang Panginoong Jesus. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ng Panginoon sa himpapawid. At makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Sa persecutions of the churches and saints, massive wickedness, betrayal, loss of faith, maraming tumatalikod at nanlalamig sa pananampalataya, mga natural disaster at napakaraming pagpapahayag ng salita ng Diyos. Marami na kayong mababalitaan patungkol sa one world government, one world currency, one world religion. Marami na po mga kapatid ang nagpupulong-pulong ng mga sikat na tao, mayayaman at mga impluwensyang tao. Ganun din ng mga religious leader. Pagpapakita po yan mga kapatid at senyalis na yan. Ba't ba pang gaganap po sa mga propesiyang nakalagay sa Biblia? At sa tulong ng salita ng Diyos, ang banal na Espiritu sa paggabay niya sa atin habang tayo po ay lumalakad sa pananampalataya, patuloy po tayo lumakad sa kalooban ng Panginoon. Kung ang Antikristo ay buhay na sa pagkakataong ito, buhay na sa panahon natin at malapit na siyang magpakilala, malapit nang dumating ang Panginoon. Tanda po iyan na si Kristo ay darating na. 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. Huwag kayong magpadaya sa kanila sa anumang paraan sapagkat hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon hanggat hindi pa nagsisimula ang huling paghihimagsik ng mga tao sa Diyos at hindi pa dumadating ang masamang tao na itinalaga sa walang hanggang kaparusahan. So yun lang po yung masasabi ko mga kapatid patungkol po sa Antikristo at kung sino ang Antikristo. Kaya po bilang isang Kristiyano, dapat malaman natin na mayroong Antikristo at sa huling panahon ito ang gagawin niya. Magpapakilala siya, lalapastanganin niya ang Diyos, lalabanan niya ang sangkalangit at didigmain niya ang Diyos. Pero hindi po siya mananalo sapagkat makapangyarihan ng Panginoon at meron lang siyang gagawin mga kapatid. Tanda po yan na malapit na dumating ang Panginoon kapag nagpapakilala na o unti-unti na pong nagpapakilala ang Antikristo. Huwag po kayo matatakot mga kapatid sa pagdating ng Antikristo sapagkat darating muna ang Panginoong Jesus gaya ng pinangako niya. Hindi niya hayaang maranasan ng mga mananampalataya o ng mga naglilingkod sa Diyos ang gagawin ng Antikristo at ang puot ng Diyos na ibubuhos po niya sa mundo kasama ng mga lumalapas tangan sa Panginoon. Patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos, panghawakan natin ang kanyang mga pangako at lumakad tayo sa katwiran ng Panginoon. Marami nawa tayong natutunan mga kapatid. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like kung nagustuhan niyo yung ganitong video at pangangaral ng salita ng Diyos. Huwag niyo rin pong kalimutan na mag-subscribe kung di pa po kayo nagsusubscribe. Hit niyo rin po yung notification bell para updated po kayo sa lahat na i-release natin na video at pag-aaral. Kung nagustuhan niyo po yung topic po natin, let me know in the comment section. God bless you all pa mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. See you po.